Alam niyo po ba, may isang katotohanan na medyo mabigat pakinggan, pero kailangan nating harapin. Sa bawat 5 Pilipinong senior citizen, isa po ang may diabetes. Malaki po ang numerong yan at hindi natin dapat ipagsawalang bahala. Baka isa ka sa kanila o marahil mayroon kang magulang, lolo o lola na kasalukuyang nakikipaglaban dito. Kasi ang diabetes, hindi lang yan tungkol sa mataas na blood sugar. Isa itong silent epidemic. Isang tahimik na kalaban na kung mapapabayaan, unti-unting sisirain ang kalidad ng ating buhay. Madalas, ang unang pumapasok sa isip natin ay malaking gastos, mga diet na mahirap sundin, at parang walang katapusang pag-inom ng gamot. Nakakabahala, di ba? Nakakapanghina ng loob, at minsan, pakiramdam natin, nag-iisa tayo sa laban na ito. Pero, paano kung sabihin ko sa inyo na ang pag-aalaga sa sarili laban sa diabetes ay hindi kailangang maging komplikado at magastos? Paano kung ang mga sagot pala ay nasa ating kusina, sa ating bakuran at sa ating mga pang-araw-araw na gawilang? Maniwala po kayo, may mga paraan na simple, abot kaya at swak na swak sa ating kulturang Pilipino. Hindi ito tungkol sa pagbabawal sa sarili mo, sa lahat ng masarap o paggawa ng mga bagay na di mo naman kaya. Ito ay tungkol sa paggawa ng maliliit pero matatalinong pagbabago na may dalang malaking epekto. Sa video na ito, hindi lang natin pag-uusapan kung ano ang mga bawal. Ang gagawin natin, tutuklasin natin ang 5 simpleng hakbang na pwede ninyong simulan ngayon din. Mula sa tamang pagkain, sa ehersisyo na pwedeng gawin kahit nakaupo lang, hanggang sa kung paano natin magiging kakampi ang ating pamilya. Kaya samahan niyo ako hanggang dulo at ipapakita ko sa inyo na ang malusog na pamumuhay sa kabila ng diabetes ay hindi lang posible, kundi abot kamay talaga. Ang una at pinakamahalaga nating sandata, ang ating kinakain. Pero kalimutan nyo na yung ideya na ang diabetic diet ay puro pagkain na walang lasa. Ang kailangan lang natin ay balanse. Dito na papasok ang konsepto ng pinggang Pinoy na galing mismo sa Department of Health. Ganito lang yan kasimple. Isipin nyo ang plato ninyo tapos hatiin natin. Kalahati, 50% ng plato, punuin natin ng glow foods o mga gulay. Ito ang mga bida, mga gulay tulad ng ampalaya, okra, talong, kangkong at malunggay. Mababa na sa calories, siksik pa sa fiber at bitamina. Ang fiber ang tumutulong para hindi bigla ang sumipa ang blood sugar natin pagkatapos kumain. Pwedeng igisa, steam o isahog sa sabaw. Halimbawa, isang masarap na ginisang gulay o ensaladang talong ay napakagandang simula na. Isang kapat, 25% ng plato ay para sa go foods o carbohydrates. Ito ang ating panggatong, ang nagbibigay lakas. Pero dito tayo dapat mag-ingat. Imbes na isang bundok ng kanin, subukan nating bawasan ang serving. Ang tama lang ay isang tasa na halos kasinlaki lang ng kamao natin. Kung kaya ng budget, mas maganda ang brown rice. Ang kamote, magandang alternatibo rin. Tandaan, hindi kailangang tanggalin ang kanin. Kailangan lang kontrolin. At yung natitirang isang kapat, 25%. Para yan sa grow foods o protina. Piliin natin yung mga hindi masyadong matataba. Isda tulad ng galunggong o tilapia, manok na walang balat, at tokwa ay magagandang pagpipilian. Medyo iwas-iwas muna tayo sa mga processed meat tulad ng hotdog at longganisa na mataas sa taba at asin. Sa prutas naman, piliin yung hindi sobrang tamis. Mansanas, peras at suha, magandang option yan. Ang saging at mangga, masarap pero mataas sa asukal, kaya dapat konti lang. Isang maliit na hiwa, sapat na. At syempre,
Huwag nating kalimutan ang tubig, 8 hanggang 10 baso araw-araw. Palitan na natin yung soft drinks at iced tea na puro asukal lang. Ang simpleng pagpapalit ng soft drinks sa tubig, naku, malaking bagay na yan para bumaba ang blood sugar. Practical lang dapat tayo. Hindi kailangan ng mamahaling superfoods. Ang mga gulay sa palengke, sapat na. Mas maganda ring magluto sa bahay para kontrolado ninyo ang dami ng asukal, asin at mantika. Ang pangalawang hakbang ay kasing halaga ng pagkain. Ang regular na paggalaw. Kapag kasi gumagalaw tayo, ginagamit ng ating mga muscle ang asukal sa ating dugo bilang enerhiya. Direktang tulong yan para mapababa ang blood sugar. Bukod dyan, mas nagiging epektibo ang katawan natin sa paggamit ng sarili nitong insulin. Hindi nyo kailangang mag-gym. Ang importante ay gawin itong regular. Ang goal natin ay makaipon ng 30 minuto ng ehersisyo sa halos lahat ng araw. At ang maganda pa, pwedeng hati-hatiin. Pwedeng 10 minuto sa umaga, 10 sa hapon, at 10 sa gabi. Heto ang ilang simpleng ehersisyo. Una, paglalakad. Ito na yata ang pinakasimple at pinakamadali. Pwedeng maglakad sa bakuran, sa paligid ng barangay, o kahit sa loob lang ng bahay. Simulan sa 10 hanggang 15 minuto. Tapos dagdagan na lang kapag kaya na. Mas masaya kung may kasama. Ang konting lakad pagkatapos kumain, napakabisa para hindi biglang tumaas ang blood sugar. Pangalawa, chair exercises o ehersisyo habang nakaupo. Para sa mga medyo may problema sa balanse o nahihirapang tumayo ng matagal, perpekto ito. Habang nakaupo sa isang matibay na silya, pwede niyong gawin to, pagmartsa. Itaas baba lang ang tuhod na parang nagmamartsa. Pag-angat ng binti, itaas ng diretso ang isang binti, bilang ng ilang segundo, tapos ibaba. Gawin din sa kabila. Pag-ikot ng braso, gumawa ng malalaking bilog gamit ang braso para gumalaw naman ang itaas na katawan. Pangatlo, sayaw. Sinong nagsabing bawal maging masaya habang nag-iihersisyo, magpatugtog ng paboritong kanta, kundi man yan o tsa-tsa, at igalaw ang katawan. Hindi lang ito maganda sa puso, pampasigla pa ng isip at pampaganda ng mood. Pang-apat, stretching o pag-uunat. Importante to para hindi manigas ang mga kasukasuan. Dahan-dahang iunat ang mga braso, binti at likod. Basta dahan-dahan lang at huwag pilitin ang sarili. Isang mahalagang paalala, bago simulan ang anumang ehersisyo, mas maganda kung makakausap muna ang inyong doktor at laging makinig sa inyong katawan. Kung nahilo o sumikip ang dibdib, tigil muna at magpahinga. Ang ehersisyo ay dapat nakakabuti sa pakiramdam, hindi nakakasama. Ang pangatlong hakbang ay ang pagtanggap na ang gamot at ang doktor ay mga kakampi natin, hindi kaaway. Ang tamang pagkain at ehersisyo ang pundasyon. Pero para sa marami sa atin, ang maintenance na gamot ang kailangan para manatili sa ligtas na level ang ating blood sugar. Isipin nyo, ang diabetes ay parang sasakyan. Ang pagkain at ehersisyo ang gasolina. Pero ang gamot ang langis na nag-aalaga sa makina para hindi ito masira. Ang pag-inom ng gamot ay hindi kahinaan. Ito ay matalinong desisyon para protektahan ang puso, bato at mata natin mula sa mga komplikasyon. Ilang paalala lang po, sundin ang reseta. Inumin ang gamot sa tamang oras at tamang dami. Huwag basta-basta magbabawas o magdadagdag nang hindi nagtatanong sa doktor. Huwag mag-self-medicate. Iwasan uminom ng gamot o herbal na narinig lang sa kapitbahay o nakita sa Facebook. Iba-iba po ang katawan natin. Magtanong sa doktor. Huwag po kayong mahihiyang magtanong. Kung may nararamdaman kayong kakaiba o may hindi kayo maintindihan, sabihin nyo agad. Regular na check-up. Ang pagbisita sa doktor ay hindi lang para
kapag may sakit na. Mahalaga ito para mabantayan ang blood sugar at presyon at para malaman ng doktor kung kailangan bang ayusin ang gamutan. At alam ko po, isa sa mga iniisip natin ay ang gastos. Ang magandang balita, may tulong po tayong makukuha. Bilang senior citizen, may 20% diskwento at VAT exemption tayo sa gamot. Maraming LGU tulad ng sa Quezon City ang may libreng maintenance medicines. Magtanong lang sa inyong health center o sa opisina ng Senior Citizens Affairs. Ang PhilHealth din ay may mga benepisyong pwedeng magamit. Tandaan, ang pag-aalaga sa kalusugan ay isang partnership ninyo at ng inyong doktor. Ang pang-apat na hakbang ay tungkol sa pagbibigay kapangyarihan sa inyong sarili. Kayo po ang pinakanakakakilala sa inyong katawan. At ang pagbabantay sa sariling kalagayan ay napakahalaga. Isa sa pinakaimportante rito ay ang pag-check ng blood sugar sa bahay gamit ang glucometer, kung ito ang payo ng doktor. Para itong pagtingin sa dashboard ng katawan mo. Malalaman mo agad ang epekto ng iyong kinain o ginawa. Isulat ang resulta sa isang maliit na notebook para maipakita sa doktor sa susunod na check-up. Pero hindi lang blood sugar ang binabantayan. Isa sa pinakanapapabayaan pero kritikal ay ang pangangalaga sa paa. Ang diabetes kasi ay pwedeng makapinsala sa mga ugat at makabawa sa daloy ng dugo sa paa. Dahil dito, baka hindi mo na maramdaman ang maliliit na sugat o hiwa na pwedeng maimpeksyon at lumala. Heto ang isang simpleng checklist para sa paa araw-araw. Una, suriin araw-araw. Pagkagising o bago matulog, silipin ang buong paa, talampakan, pagitan ng mga daliri at gilid. Gumamit ng salamin kung kailangan o magpatulong sa kapamilya. Tignan kung may sugat, paltos o pamumula. Pangalawa, hugasan at tuyuin. Hugasan ang paa araw-araw sa maligamgam na tubig at mild soap. Tuyuin itong mabuti pero dahan-dahan. Pangatlo, lagyan ng lotion. Maglagay ng lotion para hindi manuyo at magbitak ang balat, pero iwasan ang pagitan ng mga daliri. Pang-apat, tamang medyas at sapatos. Laging magsuot ng malinis na medyas at komportableng sapatos. Iwasan ang paglalakad ng nakayapak kahit sa loob ng bahay. Panglima, gupitin ang kuko ng diretsyo. Huwag masyadong maikli o pabilog sa gilid para maiwasan ang ingrown. Ang pagsubaybay sa sarili ay pagbibigay ng kontrol sa inyong mga kamay. Laging mas mabuti ang pag-iwas kaysa sa paggamot. At ang panghuli na para sa akin ay isa sa pinakamahalaga ay ang pag-alam na hindi ninyo kailangang harapin ang diabetes ng mag-isa. Ang suporta mula sa pamilya, kaibigan at komunidad ay isang gamot na hindi nabibili sa botika. Ang diabetes ay may kasamang emosyonal na bigat. May mga araw na mapapagod ka, mabibigo o malulungkot. Normal po yan. Sa mga ganitong panahon, ang pagkakaroon ng karamay ay napakalaking bagay. Paano makakatulong ang pamilya? Maging katuwang sa pagkain. Pwedeng sabayan ng buong pamilya ang mas healthy na pagkain. Kapag lahat kumakain ng gulay, hindi mo mararamdaman na naiiba ka. Kasama sa ehersisyo, yayain ang asawa, anak o apo sa paglalakad. Gawin nyo itong bonding. Mas gaganahan kang gumalaw kung may kasama. Paalala at suporta. Pwede silang maging tagapaalala sa oras ng gamot. Ang simpleng pangangamusta nila ay malaking bagay na. Makinig. Ang pakikinig lang sa mga alalahanin mo nang walang panghuhusga ay napakalaking tulong na. Bukod sa pamilya, nariyan din ang komunidad. Malakas ang ating diwa ng bayanihan. Ang inyong lokal na health center at mga senior citizens associations ay pwedeng lapitan para sa payo at suporta. Huwag kayong matakot humingi ng tulong. Ang pagiging bukas sa pamilya ay hindi kahinaan, kundi kalakasan. Ang paglalakbay na ito ay mas magiging magaan
kapag may mga kasamang umaalalay. Ayan, napag-usapan na natin ang 5 simpleng hakbang. Una, ang pinggang Pinoy. Pangalawa, ang simpleng ehersisyo. Pangatlo, ang pakikipagtulungan sa doktor. Pang-apat, ang pagbabantay sa sarili lalo na sa paa. At panlima, ang suporta mula sa mga mahal sa buhay. Ang pagkakaroon ng diabetes ay hindi isang sentensya. Isa itong hamon, oo, pero isa rin itong pagkakataon para mas alagaan at mahalin ang ating sarili. Tandaan natin, ang bawat maliit na pagbabago, ang pagpili sa tubig kaysa soft drinks, ang 10 minutong lakad, ang pagsilip sa paa bago matulog, ay isang malaking panalo para sa inyong kalusugan. Kayang-kaya po natin ito. Ang mahalaga ay kaalaman, disiplina, at pagmamahal. Kung nakatulong po sa inyo ang video na ito, sana ay i-click nyo ang like button at i-share sa inyong mga kaibigan at pamilya, lalo na sa mga kapwa natin senior na makikinabang dito. At kung mayroon kayong sariling kwento o payo tungkol sa pagharap sa diabetes, huwag po kayong mahiyang i-share yan sa comment section. Ang kwento nyo ay pwedeng maging inspirasyon para sa iba, para sa mas marami pang gabay pangkalusugan na simple at abot. Kaya mag-subscribe na po kayo sa aming channel at i-click ang notification bell para lagi kayong updated. Muli, maraming salamat sa panonood. Hanggang sa susunod, manatili po tayong malusog, masigla at masaya. Ingat po kayo palagi.